itong tatalakayin natin mga bossing, naku, mukhang etong dalawa na ito, no? Nalagpasan yata yung gastos ni Bungo, mga kababayan. Kasi si Bungo, mga bossing, dati 1,000,000 kada isang buwan kung hindi ako nagkakamali, yung gastos doon sa Meta, no? Paki-correct na lang ako kung mali ako doon sa datos, pero na-vlog na natin yung mga yan dati. Kung magkano yung gastos ni Bungo, kakalagay nung tarpaulin, no? Kada poste ng Meralco, meron Bungo, ingat, oh. Tapos sa Facebook, sa social media, nangunguna din dapat dati si Bungo, mga kababayan. Pero etong dalawa na to, nagulat ako. Galing po itong balita na ito, mga boss, Chief Amo, sir, sa ano ba yan? Impact Leader PH. Camille Villar at Senator Amy Marcos spend estimated 1 billion. Sabi ko, unang tanong ko, kasi hindi ko, nung nakita ko to, kagigising ko lang, kamumulat lang ho ng mata ko. Nung unang nakita ko ho to, mga kababayan, sabi ko, hati sila. Kaya lang kung hati sila, 500 million pa din ho yun, mga bossing. Pero, nung inanalis ako, nakapagkapi na tayo, 1 billion each on political ads in 2024. Ayon po sa PCIJ, mga bossing. Ang laking pera niya, ang laking halaga niya, ha? Hindi, kasi naman siguro talagang yung dalawa humahabol ho, mga bossing, na makapasok sa top 12. Kasi ho, si Senator Amy Marcos, laglag ho talaga, no? Nasa top 15 hata si Senadora Amy Marcos, hindi siya makapasok doon sa top 12, Si Camille Villar naman, nandoon naman sa pang-12. Medyo kapag ka nandiyan ho, mga kababayan, ha, yung iyong pangalan sa number 12, expect mo na malaki ang tsansa na malaglag ka. Di ba? Tingnan nyo si Bato, mga bossing. Kaya yan, sama yan doon sa Iglesia ni Cristo, para umangat yung pangalan niya. Kaya lang ho, imbis na from top, si Bato kasi ganito nangyari, di ba? Nasa pang-8 nung siguro mga kalagitnaan ho ng 2024. Tapos nung Disyembre na ho, pang-12. Tapos pagpasok po ng New Year, mga bossing, pang-15 pataas na, pang-17 na si Bato de la Rosa. Nawawala na po. At sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, pag hindi nyo ako binoto, pag hindi ako manalo man, no, magtanim na lang ako ng kamote sa aming lugar. Di ho ba? Nandiyan na si pambansang nanay, survivor, shoutout po sa inyo. Di ho ba? Ang lalaki nung ginagastos. So, siguro gusto talaga nilang makapasok sa top 12. Gusto talagang makapagserbisyo. sabi nga ni Malupito, no? Gusto talagang makapagserbisyo, kaya naman gumagastos sila ng ganyang kalaki. Sabi ni Lito Braga, daming ginastos sa kampanya, pero pag nanalo mga yan, dun sila babawi. Di ba? Yung mga Villar naman, mayayaman naman yan. Pero grabe, 1 billion kada isa sa kanila. Sabi ni Ma'am Daisy Hapeli, meron na silang 1 billion. Bakit tumatakbo pa sila sa politics? Tumulong na lang sila, hindi na sila mananalo. Yan ang sabi po ni Ma'am Daisy Hapeli. Kung talagang serbisyo ho, etong 1 billion, mga kababayan, gamitin nila sa proyekto. Gamitin nila sa proyekto na makakapagpaangat ng bansang Pilipinas. Kasi kung ako tatanungin nyo, in future time, yung kunyari ako lang, Mark, ba't hindi ka tumakbo sa pagka-congressman? Ayan, may mga may mga nagpupush ng mga ganon. Mark Ramos, ba't hindi ka tumakbo ng pagka-congressman? Total naman naiintindihan mo ang politika ng Pilipinas at mukhang marunong ka naman at kakayanin mong gumawa ng batas. Ang tanong ho, mga kababayan, kakayanin ko ho kaya na 12 oras, 8 oras, 10 oras, 12 oras nando sa Quadcom
Nandun naghihiring, naku, wag na lang ho, mga bossing. No? Yung gagamitin ko na ipangangampanya ko na pera, o irekta ko na lang itulong sa ating mga kababayan. Mas okay na lang ho yun. Kesa, naku, baka makatulugan ko ho yun, mga boss eh. Ano? Hindi ho sanay yung katawan natin na umaabot ng 12 oras, umaabot na 10 oras na magtrabaho. Eh, dito sa vlog nga ho natin, mga kababayan, 45 minutes. Pagod na ako. Tapos sabi ng Team MR, Boss Mark, di ba hindi mo ma-express yung mga PI mo? Pinipigilan mo doon sa Mark Ramos dyan. O ayan, binigyan pa tayo ng panibagong trabaho nung Team MR. Maggawa tayo ng uncensored. O, doon mo sabihin yung mga PI na yan. Doon mo express yung nararamdaman mo para mailabas mo lahat. O, yun, ganun ho. Balik tayo doon sa topic. Aimee at Camille spend estimated 1 billion each on political ads in 2024. Eh baka nga naman ho, makapasok. No? Kung sakali. Pero hindi ho eh. Iba na ho ang mamamayang Pilipino ngayon. Ano? Iba na ho ang mamamayang Pilipino ngayon, mga kababayan. Bakit ho? Kahit na magpaulit-ulit yung mga pagmumukha nyo dyan, kagaya nung kay Labunggo, kahit bawat kanto, bawat poste, may pangalan, Bunggo, 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 Bunggo. Ayun, katitingin doon sa Bunggo, na Bunggo. yung motorista. Eh, para nyo lang pong inire-remind sila. Ito yung politiko na iiwasan ninyo. Ganun na ho ang paningin ng sambayan ng Pilipino, no? Hindi kagaya dati, uy, tatakbo si ganun. Okay, maaalala ko to. Maaalala ko to. Pero ho, mga kababayan, sa dami na po ng platform, sa dami ng nagbablog, sa dami ng nagbabalita ho, mga bossing, nalalaman na nila kung ano talaga yung mga background at nalalaman na nila kung ano talaga yung mga pagkatao ng mga kandidato. Kaya yung dami, makakatulong, makakatulong na ma-remind sila. Pero ngayon, ma-remind sila na, eto pala, eto yung mga politiko na hindi ko iboboto. Salamat, no, sa paglalagay ng tarpaulin. Salamat sa paggastos sa Facebook, YouTube, Instagram para na-remind ako na hindi kayo iboto. Ganun na lang ho, mga bossing, yung nagiging silbi niyan ngayon. Although doon sa magagaling, talagang nagtatrabaho at mahuhusay na mga politiko, no, at ang puso nila para magserbisyo sa taong bayan, nakakatulong pa din po talaga yung ganyan. Pero kung ikaw may bad record ka at alam ng tao na eto, wala tong mga no, namamangka sa dalawang ilog, tapos etong isa naman puro para sa pamilya kung bakit tumatakbo, negosyong pamilya kung bakit tumatakbo. Di ba? Yun ang natatandaan ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Sir Lito Braga, naalala ko noon si Prospero Pichay, daming ginastos sa campaign at sa ads, pero di nanalo. Oo, naalala ko yung kulay berde pa yun, di ba? Yung campaign ads niya. Kulay berde pa yung ads ni Pichay noon, mga bossing. Anyway, naisingit lang naman ho natin yan, no?